Pastor. Can we shout praise the Lord? May our hearts be prepared, mga kapatid, kagaya ng pinakaunang parabola na binigay ng Panginoon, na ating mga puso ay maging mga lupang tatanggapin ang salita ng Diyos. Isang lupa na walang inaalalang mga bagay sa ibabaw ng lupa, kundi isang puso na handang tumanggap, kumain, uminom ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Let's sing this wonderful song, How Great is Our God. The splendor of Him. The splendor of a King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Yes, Lord. All the earth rejoice. He wraps Himself in light. Darkness tries to hide. Trembles at His voice. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Ating siyang sambahin. Hallelujah. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age He stands. Let's worship Him. Age to age He stands. Time is in His hands. Time is in His hands. Hallelujah. He's the Alpha and Omega, beginning and the end. Jesus, Son of God. Oh, Jesus, Son of God. Prince of Peace you are. Oh, Prince of Peace you are. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, worship Him. Let's appreciate the beauty of His holiness. Hallelujah, hallelujah. All will see how great, hallelujah, how great is our God. The name above all names. Hallelujah. Oh, name above all names. Hallelujah, hallelujah. Oh, worthy of all praise. And my heart, my soul will sing, how great, hallelujah, is our God. The name above all names. Hallelujah, hallelujah. Oh,
nating palakpakan ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Let us pray. Aming Diyos, dakila at buhay, purihin ka sa oras na ito. Ikaw aming tinataas sa aming dakilang pangalan, sa aming buhay, sa lahat ng aming mga nararanasan, at patuloy na mararanasan ang iyong pangalan lamang aming itataas, Panginoon. At malugod ka sa umagang ito na muli, magbuhos ng pagpapalang makalangit, kung paanong kami ay iyong pinupuno sa aming puso ng mga biyaya sa pamagitan ng mga awit. Higit, Panginoon, ang aming expectation sa iyong salita. Mangusap ka at magturo upang ang pananampalataya ng iyong mga anak ay lalong tumibay sa ganitong panahon at higit naming maranasan ang pananagumpay na tapos mo nang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa mga pagpapalang iyong ipagkakaloob. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And praise the Lord. Praise God. Tayo po'y makakaupo sa magandang umaga sa ating lahat at sa mga panauhin natin. Nabanggit kanina. Salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ngayong umaga, ngayong araw na ito. Nabanggit ni Brother Elmer, isang Brother Alan. Brother Alan ba yan? Oo. Ay, Mrs. Believer din. Mrs. Believer din, Brother Alan? Mrs. Believer din. Okay, so salamat sa Panginoon. At nakahabol lang isa pang bisita natin, Brother Travo. Kung kilala nyo si Pastor Baltasar, ayan, ay apo niya, Pastor Baltasar from Urdaneta, Pangasinan. Okay. Salamat sa pagdalaw at Diyos magpala sa ating lahat. Ang ating fellowship ay malapit na. One-day fellowship lang yon, pero ating hingin ang lubos na pagpapala ng Panginoon. December 22. So yung nabanggit kaninang contribution ay huwag niyong kalimutan. Para lang naman yon sa mga participants at yun ay pampuno natin sa mga expenses natin sa events place o doon sa sanctuary na rerentahan dito sa Antipolo. Hindi ko alam kung naibigay na yung location, siguro next Sunday na lang. Malapit lang naman, so lahat tayo ay kayang mag-commute. Nandyan lang yun sa Tikling, sa may pababa ng Taytay galing Antipolo. So, sila Pastor Gerson ay darating, I think 8 or 9 sila sa Libmanan. Si Brother Edsel, 2 lang sila. Si Brother Ivan daw ay hindi makakarating. And then baka si Brother Randy, mag-asawa. Tulungan natin sa accommodation nila. Kung sino mga bukas ng mga tahanan ay paggamit. Ang iba ay sa bahay din. And then, yung nagre-request nila Brother Edsel kung pwedeng magawa natin ng paraan na meron tayong magagamit na makukruduhan na sasakyan para sa pag-uwi nila. Kasi mahirap daw nung last year, medyo nahirapan sila sa pag-uwi dahil sa busy talaga ang December. So kung magawa natin ng paraan, ay tulungan natin sila na hindi naman masyadong mahirap ang pag-uwi ng Bicol after ng fellowship. So anyway, ang sabi ko sa kanila, mag-extend pa sila hanggang next Sunday ng 29, 28 yata yon, 29, and then kinabukasan na sila umuwi after ng gawain. So I hope na maging maayos ang lahat ng ating preparation para sa gawain ng Panginoon. Excited na ba kayo sa fellowship, mga kapatid? Amen. At gusto ko rin, aalis kasi kami ngayong week na to. December ay anniversary namin ni Sister Joy. Ilan taon ba tayo, Han? 29. Ay, 28 lang. 28 pa lang. So, 28 wedding anniversary namin. That will be December 4. So, i-advance namin yung aming bakasyon next week. Sa Monday, ng gabi ay magbabakasyon kami. Punta po kami ng, baka kasi magtaka kayo, may mga picture kami. Sabihin nyo, nasa na kayo si Pastor? Punta kami Taipei sa Taiwan. Babakasyon kami na ilang araw. Sama niyo kami sa prayer na hindi kami mahuli ng komunista.
First time ko rin lalabas ng bansa. So excited din ako. So para akong teenager na naghahanda. Bumili ako ng sapatos, bumili ako ng sweater, at ng lahat ng kailangan. At yung passport ko ay first time ding mamamarkahan. So tulad ng Panginoon. At sana makabalik kaming maayos. Walang bagyo. Lahat ng bagyo dito, doon nagpupunta sa Taiwan eh. So baka habulin kami ng bagyo ron. Pero sabi ng Pag-asa kagabi, walang nakikitang low pressure. So, may pag-asa. Buhay ang pag-asa. Okay, so yun lang po mga kapatid. Pag nakakita kayo ng picture na lang, huwag na kayong maghingi ng pasalubong ha. Kasi tight ang budget. Amen. Okay. Salamat sa mga biyaya ng Panginoon. Hindi na ako awit, talanganin na yung oras. Meron ako awit na inihanda. Pero mamaya na lang siguro. So, last Sunday, sabi ko kagabi sa bahay, hindi ako masyadong, medyo relax lang ako kahapon. Usually Saturday ay very busy sa paghahanda. So medyo relax ako kasi yung sermon ko, isang linggo ko nang na-prepare. So yung hindi ko na-preach nung Sunday, ay aking bahagi sa inyo ngayon. Tayo ay nasa pangilang bahagi na ba? I think part 12 ng ating series, The Testimony of the Scriptures. So, samahan niyo ako sa aklat ng Lucas. Let's read our text. Luke chapter 11. Akala ko tuloy nag-i-snow na rito kasi maraming puti. Nabalitaan niyo ba sa Saudi Arabia noong nakaraan? Disyerto pero nag-snow. So sabi ko, bukang mag-i-snow na sa Pilipinas. Nababaligtad na ang mundo ngayon mga kapatid. Kailangan nang dumating ang Panginoon. Amen. So let's read our text from Luke chapter 11. Sabi dito sa 29 and 30, Now as the crowds were increasing, he began to say, This generation is a wicked generation. It demands a sign. And so no sign will be given to it except the sign of Jonah. For as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At laktaw natin sa verse 32, The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Lahat ay magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. So para sa ating ika-12 part, we're going to talk about Christ in the book of Jonah. Of course, mga bata siguro ang very familiar sa character ni Jonah, sapagkat every time na mabanggit si Jonah ay laging kakambal ang isang malaking isda. Si Jonah ay tinatawag or pinakilala sa aklat sa book of Jonah as the son of Amittai. Son of Amittai. At meron tayong mababasa sa 2 Kings chapter 14 kung saan nabanggit si Jonah na siya ay nabuhay at nag-prophesy sa panahon ni King Jeroboam II na naging hari ng Kingdom of Israel. So doon sa Northern Kingdom. So you can read that in 2 Kings chapter 14 sa 23 hanggang 25. So let's read. In the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel,
became king in Samaria and reigned for 41 years. He did evil in the sight of the Lord. He did not abandon all the sins of Jeroboam, the son of Nebat. So yun ang unang Jeroboam, into which he misled Israel. At sabi sa 25, itong si King Jeroboam II, he restored the border of Israel from the entrance of Hamath as far as the Sea of Araba, in accordance with the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke through his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, who was from Gath-Hepher. Gath-Hepher is his hometown. So, si Jonah ay isang, I think siya ay kabilang sa tribe ni Zebulun. Sapagkat yung Gath-Hepher ay nasa teritorya ng Zebulun, tribe ng Israel. Ang kanyang ama ay si Amittai, and it's very interesting sapagkat ang salitang Amittai o yung title ni Jonah na the son of Amittai, so that is a title, Jonah the son of Amittai. Amittai is a derivation from the word emet, which means truth. So Jonah the son of truth. Ang kanyang parang, ang tawag dyan ay, it's like a description, no? Yung lahat ng mga kilalang tao, king or prophet man or anyone, ay lagi yang mayroong descriptive para siya ay identify sa ibang mga kapangalan. So Jonah is described as the son of Amittai. Or probably Amittai is a father's name, pero maganda nating makita na ang pangalan ng kanyang ama ay galing sa Hebrew word na ang ibig sabihin ay truth. In fact, ang mga rabbis sa Israel during the time of Jesus, meron silang tradition na itong si Jonah ay tinawag na son of truth sapagkat siya supposedly, sabi sa tradition ng mga rabbis, yung anak nung babae na ang anak, yung bata ng isang babae na pinagaling ng, I think siya ay binuhay namatay yung bata na nagkasakit at binuhay sa panalangin ni Elisha. Because there was a word there na sinabi ng nanay, sabi niya kay Elisha, the word of the Lord in your lips is the truth. So yun ay kinonect nila doon sa eksena na yon. Anyway, kung ating titingnan kasi sa timeline, pwede mo ipakita sandali ang timeline ng panahon ni Jonah. Makikita natin kung nasaang panahon si Jonah na buhay. Itong line dito, hindi ko na pinakita. Ito yung timeline ni Elisha. Ito yung binabanggit binasa natin sa 2 Kings na ang tatay niya si Joash. Ito si Jeroboam. So itong panahon na ito, ang panahon ng ministry ni Jonah. So around this time, dito siya nangaral, dito siya sinugo ng Panginoon para mangaral sa Nineveh. Right? And during this time, ang Nineveh, I'm not sure, but it's a city that is a part of the kingdom of Assyria. I think it's a capital city. It's the capital city of the kingdom of Assyria. At ang Assyrian Empire, ito ang isa sa mga kingdoms na nag-persecute sa Israel at nag-conquer sa Israel ng ilang ulit. I think nabasa na natin yan sa aklat ng 2 Kings. At maraming mga hari, sa panahon ng ilang mga hari ng Israel, sila ay nanalangin sa Diyos at sila iniligtas ng Panginoon sa kapangyarihan ng Assyria. So there was a time sa panahon ni Elisha, I think, na
nakubkob ang Samaria ng hukbo ng Assyria at sila ay dineliver ng Panginoon. So, sa panahon na ito, ang Nineveh ay kaaway ng Israel. Kaya meron na tayong background kung bakit si Jonah ay ayaw mangaral sa Nineveh. So hindi ito isang bagay lang na ayaw lang niya. Wala tayong mababasang background sa Book of Jonah kung bakit ayaw niyang mangaral sa Nineveh. Pero ang sabi ng chapter 1, nang siya ay utusan ng Diyos, pumaroon ka sa Nineveh at bigyan mo sila ng warning na gugunawin ko o wawasakin ko ang bayan kung maliban sila magsisi. At si Jonah ay ayaw pumunta. Diba? Kaya sa istorya ay umalis siya sa kanyang umalis siya sa Israel at siya ay sumakay ng isang barko ng Tarsus, the ship of Tarshish, at siya ay nagpuntang palayo sa utos ng Diyos. So ang Tarshish ay isang napakalayong city na popular sa mga bangka, sa mga boats na ginagamit for trading sa Mediterranean. At ang pinaka-consensus ng mga historians, Bible historians, ang Tarshish ay nasa lugar ng Spain. Present na Spain. So it's a very far place sapagkat ang gusto ni Jonah ay lumayo sa Nineveh. Ayaw niyang sundin ng Diyos papuntang Nineveh. Ang Nineveh sa present time ay nasa part ng Iraq. Kung nabalitaan nyo, many years ago, ang isang kaguluhan sa Iraq dahil sa ISIS. At ang isang city na naging sentro ng kaguluhan na gawa ng ISIS ay ang Mosul sa Iraq. So ang Mosul na city ngayon, yan ang lugar ng Nineveh sa panahon ng Biblia. Ito ay nasa tabi ng Tigris River. At kung aatras pa tayo sa Bible history, sa Bible background, sa Genesis 10, ay nabasa na natin previously na ang Nineveh ay isa sa mga city na itinayo ni Nimrod. In-establish ni Nimrod bago siya nagpunta sa south, at ito ay sa panahon na ang language ay ginulo ng Diyos sapagkat gusto ni Nimrod mag-establish ng kingdom sa land of Shinar. Okay? So those are a few backgrounds na maganda natin makita. So Nineveh became a powerful city, became a center, the center of the Assyrian Empire. At by the time na si Jonah ay tinawag ng Diyos to be a prophet sa Israel, ang Nineveh ay kaaway ng Israel, kung kaya't si Jonah ay ayaw sumunod sa Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, so we're talking about Christ, no? In the book of in the scriptures, the testimony of the scriptures. At sa book of Jonah, there is only one character, di ba? And that is the character Jonah, the prophet Jonah. So, isang character lang ating pag-uusapan ngayon. Jonah was a prefiguration of Christ or a reflection. Isang character sa Old Testament na nagpo-portray sa ating Panginoong Hesus when He comes. Katulad ng ating teksto sa pasimula, sabi ni Jesus, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they that testify about me. Ang mga ito, ang mga kasulatan, ay ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang ibig sabihin ni Jesus, if you will read the scriptures, at ito ay babasahin mo sa pananampalataya, na may pananampalataya, at mayroong
kauhawan na maunawaan ang plano ng Diyos, when you read the scriptures, ang ipapakilala ng scripture sa atin ay si Jesus Christ. At ang aklat ni Jonah ay isa sa mga aklat na yan na kung saan we see Christ. Unfortunately, sa mga Hudyo, hindi nila ito nakita during that time. Pero sa atin ngayon ay madali nating ma-identify, unang-una, because meron na tayong teksto na nagsasabing ang karakter ni Jonah ay paglalarawan sa anak ng tao. Gaya ng ating binasa sa ating teksto. In fact, as far as I know, one of the reasons kung bakit ang mga aklat ng Old Testament that we have now from Genesis to Malachi, one of the reasons kung bakit we know these are the inspired scriptures is because these books were connected to the person of Christ. Ibig sabihin, ang mga aklat na ito ay may bahagi na kung saan inihula ang pagdating ng Messiah. Whether directly or indirectly, like in the book of Jonah, hindi natin mababasang directly hinula na ni Jonah nalilitaw ang Messiah, pero yung buhay niya, yung ministry niya ay nagpo-portray ng isang bahagi ng buhay at ministry ng Messiah pag siya'y dumating. And that is why sabi ni Jesus, they testify about me. Jesus is found in every book in the Old Testament. Kahit doon sa pinakasimpleng istorya lamang, like halimbawa, kaya nga, kung kayo magbabasa ng mga libro about inspiration ng scripture, minsan kinu-question nila halimbawa ang aklat ng Esther. Sa book of Esther, not even once nabanggit ang salitang Diyos. And then, kaya ang sabi ng mga Bible critics, how come na ito ay inspired? How come na ito ay kasama sa inspired scripture, samantalang hindi man lang nabanggit ang salitang Diyos? Hindi nabanggit. Even sa karakter ni Mordecai, sa karakter ni Esther, hindi man lang nabanggit. And yet, somehow, ang mga Hudyo na nag-compile ng mga books na ito ay ginaid ng Diyos para isama ang Book of Esther sa mga inspired scriptures. Sa tinatawag nilang Hebrew canon. Naniniwala tayo na mayroong guidance yun ng Diyos. Because when the time comes, i-reveal ng Diyos kung paanong ang mga aklat na yun ay nag-portray kay Kristo. See? Kaya huwag kayong maniwala na ang Roman Catholic Church ang nagbuo ng Biblia. Na laging sinasabi ng mga Katoliko, ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia o nag-compile ng Biblia. Hindi po. Bago pa lumitaw ang Roman Catholic Church, meron ng Hebrew Bible. Sa panahon ni Jesus, binabasa na yan ng mga apostol, binabasa ni Jesus, kinukot sa mga sinagoga. Bago pa lumitaw ang Roman Catholic Church, which is roughly 300 AD, nabuo na o naisulat na ang lahat ng mga aklat ng New Testament bago matapos ang 100 AD. Naisulat na ang mga aklat na yan. From Matthew to Revelation. At ang mga churches during that time, kahit sa panahon na namatay na ang mga apostles, and the last of the apostles to die was John the Beloved, kahit namatay na ang mga apostles, ang mga simbahan sa panahon na yun ay mayroon ng kopya ng mga sulat ng mga apostol at nung 4 na gospel book, which is Matthew, Mark, Luke, and John.
Naging official lang ito na aklat na kilala natin as a book at tinawag na Biblia sa panahon na na-institutionalize na ang Kristyanismo sa panahon ng Roman Catholicism, pero ang mga books ay nag-exist na, mga kapatid. In fact, ang ginawa nga ng Roman Catholic Church, dinagdagan eh. Dinagdagan. Kaya yung ating 39 Old Testament books, sa kanila, 40 plus yun. Because there are additional books na kanilang isinama, pero later on, ay nilagay nila ito sa kategoryang Apocrypha. Which means, hindi sila officially part ng Hebrew canon. Now, ito'y pagpapaalala lang sa atin na ang Biblia ay hindi gawa ng tao lang. Yes, God used men, but we can rest assured na ang inspiration ng Diyos ay nasa kanila. Una, sa pagkakasulat. Pangalawa, sa pagko-compile ng mga aklat na ito. Ang inspiration ng Diyos ay naroon. Wala silang idea kung paanong mahalaga ang mga bagay na ito. Maaaring ang nagsulat ng Chronicles, ng Book of Kings ay para lamang mag-record. Na-inspire lang sila para mag-record ng history ng mga hari. Pero merong inspiration sa likod nila at yun ay ang Diyos na may planong gamitin ang mga aklat na ito to reveal His truth sa mga later na panahon. Amen? At tayo ang beneficiary ng mga bagay na yan. That's why hindi natin pwedeng sayangin ang Biblia. Hindi pwedeng 4 na books lang ang iyong Bible. You know, there was a time nung ako'y binata, ay naging popular yung mga pocket Bible na ang laman ay Matthew, Mark, Luke, and John lang. Tapos dinagdagan, Salmo. Maganda yan para sa mga pasimula, maganda yan para sa mga pag-introduce ng gospel sa mga unbeliever, pero para lumago ka, lumalim at lumawak ang understanding sa knowledge of the truth, you need Genesis to Revelation. Hallelujah. And that's why we study the Scripture. Hindi natin sineset aside ang Biblia at hayaan na lang kung ano nakarecord dyan. No, it is important sa paglago natin, sa pagkilala sa mga plano ng Diyos. Hallelujah. And Jesus was guiding us. Ginaguide tayo ni Jesus, like katulad ng binasa natin sa Luke, na kung saan ipinakita ni Jesus sa kanyang generation, humihingi sila ng sign. This is an evil generation. A wicked generation looking for a sign. At sabi ni Jesus, ang ibibigay lamang na tanda sa inyo ay ang tanda ni Jonas. For as Jonah, sabi niya, became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. As Jonah became a sign, so si Jonas ay naging tanda. Hindi siya nagdala ng tanda, hindi siya nag-provide ng tanda, siya yung tanda. Siya yung marka. Siya yung sign para sa mga Ninevites. And by analogy, sabi ni Jesus, ganun din naman, ang anak ng tao, siya mismo, si Kristo, ay tanda sa henerasyon na yon, sa generation ni Jesus. Now, that is a very significant statement, mga kapatid. Maraming tandang pwedeng gawin ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na may mga signs sa langit, signs in heavens, may signs on the earth, may mga signs sa mga heavenly bodies sa panahon ng pagdating ng anak ng tao. May mga signs sa lupa na pwedeng ibigay ang Diyos, mga calamities. Kaya mapapansin ninyo kapag lumilindol, kapag sunod-sunod ang mga bagyo, sabi ng mga tao, ito na yata ang tanda. Alam niyo ba na kahit ang buong mundo ay naalarma sa nagdaang October, sapagkat it was a very rare case
na sa loob ng isang buwan ay 6 na sunod-sunod na bagyo ang para ba silang nakapila na isa-isang pumapasok sa area ng Pilipinas, Southeast Asia. It's a very rare case. At ang isa sa ginagamit nilang senyales na yan, ng pag-init ng dagat, ay resulta yan ng tinatawag na nga nilang global warming na matagal na nilang pinipreach, na ito ay effect ng mga pagpapabaya ng tao sa kalikasan. And so it's happening. Sabi ng mga tao, ito na siguro ang tanda. Well, those could be signs, mga kapatid. Sapagkat ang Biblia nangusap na ang Diyos maglalagay ng tanda sa langit at sa lupa. Pero ang isa sa mahalagang tanda na ibinibigay ng Panginoon ay ang paglitaw ng kanyang servants sa panahon na kailangang lumitaw at magdala ng salita ng Diyos. What people miss is the sign that God is giving to a generation, katulad ng panahon ng Nineveh at sa panahon ni Jesus at maging sa panahon natin. God gives a sign in the person of His prophets. The point, ang ibig sabihin, when a prophet rises up, kapag may propetang lumilitaw sa isang panahon, that is a sign of something. It signifies sabihin natin, an event or a situation. Or tawagin natin a crisis. When a prophet rises, it means there is a crisis going on. Hindi niyo ba napansin? When we are studying the book of Kings, ang sentro ay nasa pagrurule ng mga hari. At kapag ang mga hari ay naliligaw ng landas, nalilihis, pumupunta sa mga Baal at sa mga Asherah at nagsisimulang sumamba sa mga high places sa ibang Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Nagpapalitaw siya ng mga prophets. Nagbibigay ng warning, nagbibigay ng salita ng Diyos upang ibalik ang mga tao sa Diyos. And one of the things na nagiging confusion sa maraming churches sa ating panahon ay ang salita ng Panginoon na nagsasabi na beware of false prophets. Na para bang ang ibig sabihin, na para bang ang ipinapalagay na kahulugan nito ni Jesus na beware of false prophets ay lahat ng lilitaw na propeta ay bulaan. Si Jesus ay nagbigay ng warning mag-ingat sa mga bulaang propeta, but He never said na walang lilitaw na true prophet. In fact, sa kanyang warning, it is implied na mayroong true prophets of God. And that's why we must beware of false prophets. That is the implication. Nagdudwell lang ang mga tao doon sa salitang false prophets, pero namimiss nila yung isa pang bahagi doon na bago lumitaw ang mga false prophets, there are true prophets of God, whether sa biblical time at kahit sa present time. If God is the same yesterday, today, and forever, then ang ginagawa niyo noon ay ginagawa niyo rin ngayon. And when He sends warning sa isang generation, then you can be sure sa generation natin, kung merong kailangang warning ibigay ang Diyos, He will send us a prophet. And in fact, He already sent us a prophet.
Another confusion na pinapalagay ay doon sa mga naniniwalang ang Diyos ay nagsisend ng prophets. It is assumed na ang mga prophet ng Diyos, they come one at a time. Pero nakita natin sa Book of Kings na ang mga prophets, especially towards the end ng panahon ng Kingdom of Judah, ay napakaraming prophets of God ang halos sabay-sabay na lumitaw. Na kumbaga contemporary sila. Si Micah, Isaiah, Daniel, even Ezekiel, ay halos contemporaries ang mga prophets na yan. They lived and they ministered around the same time. Sa panahon na ang Kingdom of Judah ay malapit ng mawasak ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Jeremiah was there. Isaiah, Ezekiel, Micah, at maraming prophets na pinalitaw ang Diyos para bigyan ng warning ang generation na yon, subalit hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. So Jonah was a very significant character sa Bible. At sa aklat ng Jonah, there is only one character na ating titingnan. So I will dwell on this single point, mga kapatid. Jonah was a sign. Okay? Si Jonah ay isang tanda na ibinigay ng Diyos. First, ayon sa statement ni Jesus, Jonah was assigned to the Ninevites. Okay? And then, sabi ni Jesus, walang tandang ibibigay sa generation na ito, kundi ang tanda ni Jonah. So si Jonah ngayon ay naging tanda para sa generation ni Jesus ng mga masasama. Okay? Nang ibig sabihin na si Jonah ay tanda para sa mga Hudyo sa panahon ni Jesus, ay pinapakita na ang character ni Jonah, ang ministry ni Jonah, ay nagre-reflect ng ministry ng Son of Man. Na ang Son of Man ang pinakatanda sa generation na yun. Gusto kong ipakita sa inyo sandali na nang si Jesus ay tinuro niya ang mga tanda sa langit at ang mga tanda sa lupa, ito ay inaddress niya sa mga disciples ng mga mananampalataya. Pero, nung ang wicked generation ay humingi ng tanda, hindi niya tinuro doon sa mga pareho niyang sinabi sa mga disciples, there will be signs in heaven. Ang wicked generation ay itinuro niya kay Jonah. A prophet na naging tanda sa Nineveh at ang Son of Man na naging tanda sa generation na yun. So it appears na ang pagtingin sa mga tanda sa langit at sa lupa, it will not benefit the unbeliever. Hindi doon itinuro ni Jesus sa mga unbeliever because it will not benefit them. Ang makikinabang lang sa mga signs na ito ay yung mga believer na. Pero para sa masamang generation, ang ipinapakita ni Jesus na tanda ay ang paglitaw ng isang prophetic ministry na may dalang salita ng Diyos. Okay? Now, why is that? Because if you're not a believer, kung hindi ka believer kay Jesus, kung hindi mo nakilala si Jesus, hindi mo pa siya sinampalatayanan, ang mga tanda sa langit sa lupa, hindi mo mapapakinabangan. Wala yang kahulugan sa iyo. Puro lang yan, kalamidad. Siguro talagang masama ang panahon. Sabi nga nung mga newscasters,
siguro naman, hindi naman totoo yung rapture na yan, o yung end of the world na yan. Life goes on. Because they're unbelievers. Pero sa inyo na mga mananampalataya na, kahit pasama ng pasama ang panahon, dumadami ang calamities, mas na-excite naman tayo sa isang pangako ng Diyos. Bakit? Kasi nandun na tayo sa posisyon, we have come to believe Jesus Christ. We have come to believe the truth. At yun yung kailangan nila munang makita bago sila maniwala sa mga signs na ito. They must first believe in the Lord Jesus Christ. At siya ay daladala. Siya ang katotohanan na daladala ng mga servants of God. At yun na muna ang kailangan nilang tanggapin. It's a general pattern, mga kapatid. I'm very sure na sa lahat sa atin, na-attract tayo kay Kristo, na-attract tayo sa gospel, sapagkat dumating ang salita ng Diyos sa ating buhay sa panahon na kailangan natin ito. Hindi sa panahon na komportable tayo, because the world will not receive a Savior sa isang panahon na hindi nila kailangan ng Savior. Or hindi nila nare-recognize na kailangan silang i-save. If you live a comfortable life, if you live a secured life, paano ka magsasabing, I need the Lord? I need a Savior that will deliver me from this evil world. Napansin niyo ba ang Europe? Majority ng mga tao sa Europe ay mga atheists na. How come dumating sila sa ganung panahon? Ang mga simbahan ay mga museum na lang at tourist attraction. Because ang mga bansa sa Europe ay ito ang majority ng mga bansa sa Europe ay very secure ang buhay ng mga tao na para bang sinasabi, nagre-reflect ang Revelation 3, I am rich. Mayaman ako, wala akong kailangang anuman. Pag nawalan ako ng trabaho, may ayuda ako sa gobyerno, mabubuhay ako. Pag ako nagkasakit, wala akong kailangang bayaran sa hospital. Sino? Lahat ng problema ng tao ay secured ng pera. That is why they don't need God. Pero punta kayo sa mga mahirap na bansa. Maraming tumatawag sa Diyos. Amen. Sapagkat nakikilala nila ang kanilang pangangailangan. At hindi gobyerno ang kailangan nila. They found out na may mga bagay na hindi kayang ibigay ang gobyerno na kayang ibigay ng Diyos. Amen. So you see, kaya ang mga servants of God, whether it's prophets or preachers, dumarating sa buhay ng tao sa panahon na kailangan nila at doon sila nagiging receptive sa salita ng Diyos. Kaya nang dumating ang salita ng Diyos sa atin, whether ito ay isang malaking preacher man o ordinaryong preacher man, ordinaryong believer na may dalang salita ng Diyos, naging receptive tayo sa Word of God because we needed a Savior at that time. Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng mga mahihirap at nag-i-struggle ay nakaka-recognize ng bagay na yan. Ang point ko lang ay, God sends His servants, pinalilitaw niya mga servants niya sa panahon na kailangan nila because that is the time na may mga taong nagiging receptive sa Diyos at sa Kanyang salita. But it is also true na may mga taong kahit mahirap na, kahit mamamatay na lang, ayaw pa rin tumawag sa Diyos. At ang Israel ay lumitaw sa ganung panahon. Dumating sa ganung panahon, nag-i-struggle na sila, andyan ang Babylonia, andyan ang Egypt, andyan ang Assyria, ginigera sila, and then lumitaw ang mga prophets of God, pero hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos, and that is why sila ay pumasok sa tinatawag na 70 years captivity. Because they rejected God's words. So, going back to Jonah, Jonah became a sign to the Ninevites.
And then, Jonah became a sign to the Jews. Sapagkat ibinigay ni Jesus ang tanda. There is another portion ng gospel na babasahin ko muna. Matthew chapter 12, it's similar. Meron lang kaibahan ng wording. Matthew 12 verse 38. Then some of the scribes and Pharisees said to him, "Teacher, we want to see a sign from you." But he answered and said to them, "An evil and adulterous generation craves for a sign. Masamang lahi, mapakiapid na lahi ay naghahanap ng tanda. No sign will be given to it, except the sign of Jonah the prophet. For just as Jonah was in the stomach of the sea monster, or the big fish, for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. So dito naman sa account ni Matthew, merong specific event sa buhay ni Jonah na kinuha ni Jesus, at ito ay ang pag-stay ni Jonah ng 3 gabi, 3 araw, sa tiyan ng balyena, ng malaking isda. At ito ay ipinaparallel sa kaniyang kamatayan. So will the Son of Man be in the hearts of the earth for 3 days and 3 nights. So, doon sa Lucas, sa ating teksto, Jonah is the sign. Dito naman sa Matthew 12, yung kanyang experience sa tiyan ng isda is the sign. So, it is very easy to roll it into one sign. Of course, it's one sign, Jonah and his ministry. Pero may specific part dito kasi na binanggit si Jesus, na karanasan ni Jonah sa tiyan ng balyena, he was 3 days and 3 nights. So will the Son of Man be. So it's a prophecy. It is something na hindi mare-recognize ng mga tao na nakikinig kay Jesus, yung humihingi ng sign. Hindi nila ito marirealize until His resurrection. Problem is, kung mangyari na pinapako na nila ang Messiah, tapos na-resurrect, at sila ay saka lang nila ma-realize, what's the connection? Diba? What's the connection? Anong saysay pa na pinako mo na ang Messiah pagkatapos ma-realize mo sa bandang dulo? Or afterwards, after 3 days? Ang generation ni Jesus, yung generation na nagpapako kay Kristo sa krus, that generation was rejected. Maliban sa elect. Sabi ni Paul sa Romans 11, the elect, according to the election of grace, ay nakapasok, the rest were blinded. That generation was blinded because yun ang punishment sa kapag reject nila sa Messiah. Yun ang consequence. So what is the point? The point is para lang makita na totoo nga si Kristo ang Messiah at ang kanyang pagkamatayan, 3 days and 3 nights at siya na-resurrect, ay totoo nga, ito'y pinakita na pala sa Old Testament at siya nga talaga yung Messiah. But the point is, na-miss natin siya. Now, ibig sabihin, may mga tanda na ibinibigay ang Diyos na ang purpose ay hindi para ang mga tao ay mapaniwala, kundi para lang i-vindicate ang truth. Well, regardless kung sila ay maniniwala o hindi. That even if they reject it, God will still give them the sign to prove na totoo ang kanyang salita.
that's the reason ang mga sign na ginagawa ng Diyos, hindi niya tinatago. Ang mga signs na binibigay ng Diyos ay hindi niya tinatago. Hindi niya ito ginagawa sa lihim. Sabi ni Jesus, ang lahat ng sinabi ko sa inyo sa silid ay inyong i-proclaim sa labas. Preach the gospel to every nation. This sign shall follow them that believe. Walang sign ay tinatago ang Panginoon. He wants the world to see the truth. At kung kailangan nyo ng sign, even the most evil generation ay bibigyan ng Diyos ng sign just to vindicate the truth. Kahit hindi sila maniwala. Amen. Kaya nga lagi kong sinasabi na ang propetang lumitaw sa ating panahon, yes, we believe William Branham to be a prophet of God sa ating generation. Hindi lang siya prophet para sa bride. It is true na sa panahon na ito, ang kikilala lang sa propeta ay ang bride ni Jesus Christ. But the prophet is also the prophet for this generation and for this age. Whether the world will believe or not, he is a prophet of God. And he is also a sign from God. Hallelujah. Problem is, pag na-rapture ng bride, pag tapos na ang church ages, saka lang nila maaalala, ay, yung pala yung sinabi ng propetang lumitaw 60 years ago. Yung sinasabi nating false prophet, yan pala yung mga sinabi niya, inihulan niya, ngayon ay nangyayari na. But it will be too late. Pero kahit ang mga tao hindi maniwala, God always vindicates His Word. God will always vindicate His Word. There are only two, sabihin natin, two scenarios nating paniwalaan ng katotohanan. Yung panahon na pag pinaniwalaan mo ang katotohanan, may kapangyarihan itong magligtas sa iyo. At yung isang panahon na kahit paniwalaan mo ang truth, hindi na ito magliligtas sa iyo. Marirealize mo lang, totoo nga pala, but it can no longer save you. Sa Judgment Day, maraming truths na lilitaw. Maraming katotohanang maaalala at marirecall sa white throne judgments. And all the sinners will come to realize, tama pala yun, totoo pala yun. But it will be too late for them. Sapagkat ang panahon para magligtas ang truth sa atin ay ngayon. Sampalatayanan ng truth ngayon para tayo makalaya sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kadiliman at tayo ilipat sa kaharian ni Kristo. Ito yung panahon na yun. Hallelujah. So Jonah became a sign. His experience also becomes a sign. It is a sign for the evil generation. Now, sabihin natin, kung babasahin lang natin ang istorya ni Jonah at hindi natin ito titingnan in retrospect, mula sa statement, mula sa account ng gospel, we look at Jonah as a disobedient prophet. Matigas ang ulo, masawain. Saan ka ba naman nakakita na propeta ng Diyos, hindi sumusunod sa Diyos? May sariling idea. At of course, napilitan siyang pumunta na sa Nineveh sapagkat nilamon na siya ng isda. Pero kahit nung nasa Nineveh na siya, nangangaral siya, repent. In 40 days, ibubuhos ng Diyos ang judgment at wawasakin ang generation na ito. And he was preaching, but he was not preaching with love. He was not even preaching with grace. Para siya nangangaral na, basta marinig nyo lang truth, bahala kayo, maniwala kayo, hindi.
And then pagkatapos niyang mangaral, lumabas siya sa city, pumunta siya sa isang medyo malayong lugar na kung saan makikita niya ang lawak ng city. He was expecting fire and brimstone para bumuhos sa Nineveh. He was expecting judgment. Pero ang sabi ng Jonah 3, sa verse 9 and 10, nakita ng Diyos ang pagsisisi, ang pagpapakumbaba ng city mula sa hari hanggang sa mga hayop. At hindi tinuloy ng Diyos ang kanyang judgment. At anong response sa Jonah? He was angry. So here was a prophet of God na nangaral ng kaligtasan at nang maligtas sa mga tao, hindi masaya. So when we read the book at binasa lang natin ang istorya as is, makakita tayo ng ibang picture ng isang servant of God na matigas ang ulo, na hindi masaya, na mga tao ay naliligtas at hindi napapahamak. But when we look at the story in retrospect, looking back, na ang ating ngayong lente ay ang salita ni Kristo, this is what we find out. Na ang katigasan ni Jonah sa kanyang panahon, it was even used by God sapagkat gusto ng Diyos gumawa ng istorya. Ng isang unique na istorya na kapag ito ay nilingon at ikinumpara sa kanyang mesayang palilitawin sa lupa, ang mga tao ay mamamangha. Hallelujah! So God allowed this stubbornness ni Jonah. Pinagtisan ng Diyos ang stubbornness niya. Sige, Jonah, magtigas ka, but I am going to do a miracle. Hallelujah! Na kapag nilingon, people will be awed. And they will see, they will come to know, our God is an awesome God. Hallelujah! Kaya nagtigas ng ulo si Jonah hanggang sa siya inihagi sa dagat. And then nilunok siya ng isda. 3 days later, niluwa siya sa tabing dagat. And 800 years later, the Son of Man came preaching. Kung paano si Jonas ay 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng isda, ganun din naman ang anak ng tao. 3 days and 3 nights sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, ang event ni Jonah ay inappoint ng Diyos para i-portray ang pinakamalaking himala na gagawin ng Panginoon. And it is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Glory to God. So nakita natin si Jesus, isang araw durug ang katawan, gutay-gutay ang laman. Walang tigil ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan, sa kanyang mga sugat, hanggang sa dumipa sa krus at nalagutan ng hininga. Isang katawan na hindi mo naiisiping mabubuhay pa. Pwede kang mag-expect ng isa na nakatulog lang at namatay na walang sugat, hindi naubusan ng dugo. Pwede mo sabihin, pwede pa itong mabuhay. I-pump mo lang yung puso. Pero ang isang katawan na, gutay-gutay na. Durug-durug na. Paano ba ma-expect na mabuhay yan? But 3 days later, hallelujah, yung katawang durug-durug, yung katawang nasirat na wasak sa parusa ng tao, ay binuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Glory to God. Kung ang pagkabuhay, kung ang pagluwa kay Jonah is a miraculous. Hallelujah. Mas lalong mahimala ang pagkabuhay ng aking Panginoon. Si Jonah hindi namatay. Siya'y buhay sa loob ng tiyan at siya'y iniluwalan ng isda. Pero si Jesus ay nalagutan ng hininga. Nadurog ang katawan, naubos ang dugo sa katawan. And yet 3 days later, He rose from the dead. Hallelujah, hallelujah. That is the greatest sign. Glory to God. Glory to God. At si Jonah, oh my, marami tayong pwedeng ikwento
At ang mga bata, maraming pwede mapag-usapan tungkol sa buhay ni Jonah. At siya ang isa sa pinakamagandang larawan ng ating Panginoong Hesus sa Lumang Tipan. And it portrayed His death and resurrection. Na-portray. Imagine, kahit matigas nga naman ang ulo ni Jonas, pero nagamit pa rin ng Panginoon para i-portray ang kanyang dakilang gagawin, ang kanyang suffering at ang kanyang pagkabuhay na muli. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa sa ating mga kapatid kung minsan matigas ang ulo. You know, mga kapatid, ang election ay hindi nakatingin sa ating mga ugali sa lupa. Election looks back to God's purpose sa pasimula. You see, kung ano yung purpose ng Diyos sa pasimula, that is what is important. Ang ating mga katigasan ngayon, may paraan ng Diyos dyan. May solusyon ng Diyos dyan. Pwede ang Diyos uli mag-portray ng malaking himala sa pamagitan ng mga katigasan. Sabihin natin, naku, tigas ng ulo ng kapatid na to, siguro wala na itong pag-asa. And then after a few years, ay naging isang maningas muli na mananampalataya. Because God is a God of miracles. Hallelujah! Sa pinakamaruming bagay, kaya ng Diyos gumawa ng pinakamalinis. Hallelujah! Kahit nakasimpulahan ng dugo ang inyong mga kasalanan, ito'y kayang paputiin ng Diyos. Hallelujah! Minsan nakaka-disappoint ang mga mananampalataya na stubborn, matigas payuhan, may sarili mga ideas. Pero we cannot condemn. Only God can condemn. We can only pray, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Sa mga nagmamatigas, sa mga nagpapatigas ng kanilang puso at hindi nakikinig sa mga payo hanggang kailan nila patitigasin ang kanilang puso. Ang salita ng Diyos ay dumarating. But God can do His miracles, mga kapatid. God can do miracles. I tell you, hindi pa tapos ang Diyos sa mga buhay natin. Sa buhay ko, sa buhay ninyo, at sa mga backslider, hindi pa tapos ang Diyos. Hanggat nandyan sila tumihinga, kahit hindi kayo pinapansin, hindi pa tapos ang Diyos. Kung sila'y elect, sabi ng inawit natin kanina, just stay in your position and watch the miraculous come into action. Stay in your position. Huwag niyong gantihin ang masama. Sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Ang ating trabaho ay magmahal. Ang instruction sa atin ay umibig, magpasa ng mga kabigatan, magmahal. Ikaw, magdisiplina rin sa pag-ibig. Ang paghatol ay sa Diyos. God will do His work. Sa Jonah, ang ministry niya, ang buhay niya, ang karakter niya, was assigned to the Ninevites. You know, I don't know kung naalala ninyo ang isang story na binigay ko sa inyo many years ago, nandun pa tayo sa kabila, tungkol sa panahon na ito. When I was younger, ang isang istorya na naalala ko is na dahilan kung bakit ang mga Ninevites ay na-convince sa preaching ni Jonah was because ang mga Ninevites, they have this god or idol who is a fish god. Sa mga Philistines, ang tawag sa kanya ay si Dagon. So, sa mga panahon na yon, ang portrayal ng mga Bible scholars sa mga Ninevites, they believed they worship a god in the form of a fish. So when the people know nang malaman ng mga tao si Jonah nangangaral at nalaman nila kung saan siya galing at kung paano siyang dumating sa kanilang panahon, saan siya galing? Niluwa siya ng isda. So, isipin mo nga naman, kung ito'y niluwa ng isda, saan kayo nakarinig ng istorya na isang taong iniluwa ng isda sa tabing dagat, buhay,
At pagkatapos ngayon ay mangangaral, magsisi kayo. May salita ang Diyos na kung hindi kayo magsisisi, mapapahama kayo at wawasakin ng Diyos ang bayan na ito. And people who believed in signs, now remember, lalo na kung ito nga ay na-connect nila sa kanilang fish god. Ang Diyos ay nangungusap sa atin. So sila ay nagsisi, sila ay nagluksa at nagpakumbaba, nag-humble ng kanilang mga puso. Of course, ang mga fish god, ang mga idols nila ay hindi naman totoong Diyos 'yon. There's just a kumbaga na-connect lang. If that was a true case, mga kapatid, perhaps God para maabot niya ang mga tao na 'yon to come to repentance at magpakumbaba, ay ginamit ng Diyos ang ganong istorya para makonvict sila. But for me, that is irrelevant because now I know na ang talagang dahilan doon ay para i-portray ang death and resurrection ni Jesus Christ for our time. Sa panahon na yun, maybe, Jonah became a sign to the Ninevites. And then later on, ay nabanggit ko rin sa inyo ang isang correlation ng pangangaral ni Jonah sa anong tawag diyan? Signs in the heavens, yung takbo ng mga heavenly bodies. So during that time ay merong eclipse na nangyari. Sometime sa panahon na yon, this is backed up by astronomy. Na hindi astrology astronomy. Iba ang astrology. Hula-hula lang yun. Na sometimes sa panahon na yun, near sa panahon ni Jonah, ay merong eclipse na nangyari sa area ng Nineveh. Na nag-coincide sa panahon ng pangangaral ni Jonah. So it seems like nung si Jonah ay nangaral, and then nangyari yung eclipse, they took it as a sign na totoo yung sinasabi ng taong to. Remember, yan ay mga pagans, they studied the heavenly bodies. So, it could also be true na it became a sign na nagsabi, oy, totoo ito. Isipin mo, sino mag-akala ngayon nangangaral siya, meron dumilim ang langit. So, being superstitious, they took it for a sign, and so, they received the word. Nagpakumbaba sila, nag-fasting sila, di ba? Sabi ng Jonah, nag-fast ang bayan mula sa hari hanggang sa mga hayop. And so they were saved. So Jonah was a sign for that time. Last time nga sinabi ko na sa inyo na mga prophets ay signs ng Diyos, or sabihin nating portrayals, prefigurations ng ating Panginoong Jesus. Now, another thing na aking nakita dito sa Matthew 12, nang sabihin ng Panginoon, as Jonah was 3 days and 3 nights sa tiyan ng isda, gayon din naman ang anak ng tao, 3 days and 3 nights sa ilalim ng lupa. So, ibig sabihin, ang mga tao na binigyan na inirefer ni Jesus sa sign na ito, they will come to believe na si Jesus nga ang Son of God only after they have condemned Him and after He is resurrected. Which means, it will not benefit them. You see? It will not benefit them. Now, here's an interesting thing, mga kapatid, kung paano ito nagko-connect pa kay Jesus. Si Jonah ay galing sa Israel, inutusan ng Diyos, pero lumayo siya sa Nineveh, palayo siya sa gusto ng Diyos na mangyari, at habang siya nasa dagat, siya ay nilamon ng isda for 3 days and 3 nights. And when he came out of the fish, of the belly of the fish, saan siya dinala ng Diyos? Sa isang Gentile nation.
That is why sabi ko sa inyo, kailangan natin itong tingnan in retrospect, looking back, para maintindihan natin why it has to happen that way. Talaga bang si Jonah ay matigas lang ang ulo? O ang Diyos ay nag-allow ng katigasan ng ulo na yon? God could have done it a different way, mga kapatid. Hindi kailangang isda ang gamitin ng Diyos. Pwede ang Diyos paluin natin sa Jonah at bigyan ng ibang instruction para dumiretso na. Pero God has to create a story na ang Jonah ay magpo-portray kay Jesus Christ 3 days and 3 nights sa tiyan ng isda. And then after niyang iluwa ng isda, siya ay mangangaral sa Gentile nation. And Jesus Christ, exactly, ganun ang nangyari. He was rejected by Israel. Siya ay pinako sa krus. 3 days later, He rose from the dead. Saan siya? Saan dinala ang gospel? Sa mga bansa. Hallelujah! Nang si Jesus Christ ay mabuhay na maguli, ano sabi niya sa kanyang mga disciples? I will send you to the nations. Go into all the world and preach the gospel. Hallelujah! You see, nakikita nyo, yung sign, yung sinabi ni Jesus ay nagpo-portray ng mga events na mangyayari hanggang sa pagdadala ng gospel sa mga bansa. Kaya magala kayo sa istorya ni Jonah sapagkat yun ay portrayal na isang araw ang gospel ay makakarating sa mga Gentile nations na katulad natin. Kaya ang istorya ng ating kaligtasan ay nakaukit na rin kay Jonah. Bagamat siya ay pinortray as matigas ang ulo, pero ang kaibahan ni Jesus, He became obedient. Hallelujah! Siya ay naging masunurin hanggang kamatayan. Glory to God. Kaya mga kapatid, I would say this. Kung mahalaga sa atin ang mga signs sa langit, signs sa lupa, ang pinakamahalagang tanda na dapat nating mas makita at hindi dapat mamiss ay ang tanda ng isang propeta. Ang tanda ng isang propeta ay napakahalaga. Because these prophets of God, they arise. They come on the scene at very critical times. Si Moses ay lumitaw sa panahon ng critical time na ng Israel sa Egypt. Sila ay inaalipin, sila ay ina-abuse, sila ay pinahihirapan, tinotorture sila, at sila ay ina-abuse para sa mga plano ng Faraon. At sinugo ng Diyos si Moses. Prophets come at critical times. Si Elijah ay lumitaw sa panahon na yun. Nang Israel ay halos sunod-sunuran lang kay Baal kay Jezebel, mula sa Haring Ahab hanggang sa mga mamamayan ng Kingdom of Israel, sunod-sunuran sila kay Jezebel sa pagsamba kay Baal. Pinalitaw ng Diyos ang isang Elias para i-correct. At hindi doon natapos yun. Ang restoration na yun at ang paglilinis ng Baalim at ng Asherah sa Israel ay tinapos hanggang sa panahon ni Jehu. So prophets come at those critical times. Ang si Jonah ay sinugo ng Diyos sa Nineveh. It's a very important time because anong sabi ng Diyos kay Jonah? Nagagalit ka dahil kinain ng uod yung vine na ikaw ay nakikinabang sa lilim. Naiinis ka sa nangyari. Pero hindi ka naaawa sa daang libong mga tao na mapapahamak. Kung ikaw ay nagpapahalaga doon sa vine na yon, hindi mo nakikita ang aking pagpapahalaga sa mga buhay, sa mga kaluluwa. Anong sabi ng Jonah chapter 4? Men and women who do not know the left and the right. They are so, sabihin natin, napaka-basic ng kanilang, napaka-uncivilized, parang ganun.
At sila'y mapapahamak lang na hindi muna nakarinig ng warning. Sabi ng Diyos, I have to give them warning bago ko sila wasakin. At totoo ang sabi ng Prophet Isaiah, sabi ng Panginoon sa bibig ng Prophet Isaiah, God has no pleasure in the death of the wicked. Why will you die, O sinner? Turn to God. Walang kaluguran ng Diyos sa kamatayan ng masama. This judgment day comes, itong huling panahon na ito na kung saan ang wrath of God ay ibubuhos sa lupa. Huwag nating isipin ng Diyos ay natutuwa na mga tao ay nasusunog at nahihirapan. And that is why ang sign ay hindi itinatago ng Diyos. Pinoproclaim ang sign. Pinapaabot sa mga tao para marinig nila at mabigyan ng warning bago dumating ang galit ng Diyos. Bakit kailangan wasakin ng Diyos ang mga masasama? Sapagkat ang lahat ng kasalanan ay may consequence. Subalit ang pagbuhos ng galit ng Diyos ay hindi nangangahulugan ang Diyos ay walang pag-ibig. Paano na-express ang pag-ibig ng Diyos samantalang siya ay magwawasak? Bago niya wasakin ang masama, binigyan pa niya ng pagkakataong magsisi. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Bago niya parusahan ang masama, binigyan muna niya ng salita para magsisi at manumbalik at magbago ng buhay. That's the love of God. Kaya mga prophets na yun, sabi ng Israel, masakit magsalita. Hindi sila nagsasalita ayon sa gustuhan ko. Na-offend sila. Samantalang ang ginagawa lang naman ng Diyos ay pinapaalalahanan sila dahil mahal sila ng Diyos. Para mga teenager sa ating panahon na na-offend sa mga paalala ng magulang, at hindi nila nare-realize ang magulang ay nagpapaalala dahil mahal sila. Dahil nagmamalasakit. Pero ang pakiramdam nila, tinotorture na sila. Ang pakiramdam nila, pinarurusahan na sila. Sinabihan lang, wag umuwi ng maaga. Ma, bakit mo naman ako pinahihirapan? Sinabihan lang na, wag kang sumama sa ganyan mga kaibigan. Ma, bakit mo naman ako tinitikis? Bakit mo naman ako kinukulong? That's love. Amen? Hallelujah. At ang isa sa pinakadakilang pag-ibig ng Diyos, expression ng pag-ibig ng Diyos is when He sent us a prophet in the last days. Ang sabi nila, a woman hater yung prophet na yan. Ang sabi nila, racist yung prophet na yan. Alam niyo ba kung ang prophet na yon ay nangaral sa panahon natin, he will be branded, he will be canceled. At siya ay tatawaging homophobic, racist. Siya ay tatawagin ng lahat ng mga pangit na mga salita ng ating generation. Samantalang ang ginawa lang naman ng man of God ay bigay ang warning na galing sa Diyos. Ituro sa atin ang tama. Maaaring may limitasyon ang kanyang language. But ang kailangan nating makita ay ang pag-ibig ng Diyos para sa ating generation. Anong sabi ng Panginoon sa Revelation 3 sa Laodicea? As many as I love, I rebuke and I chasten. Be zealous therefore and repent. Yun ang dapat nating maging response sa zeal ng Diyos. Pag siya ay nagre-rebuke, pag siya ay nagtutuwid, pag siya ay nagbibigay ng mga harsh warning, ang tamang response, magsisi. Magpakumbaba. Glory to God. Sometimes sa mga preachers na nababansagan, masyadong matigas mangaral, lagi na lang naninermon. Well, maybe may mga preachers na laging naninermon, na walang ginawa sa pulpito, kundi lagi na lang magpuna ng ating mga bagay. But listen mga kapatid, men of God have limitations. But I tell you, ang isang true servant of God, he always preaches from the heart of God. Mula sa puso ng Diyos. Maaaring may convey exactly yung bagay na yun. Pero ang Diyos ay may paraan
para ipadama sa atin ito'y pag-ibig niya sa atin. Be zealous, therefore, and repent. Hallelujah. So that is why Jonah was one of those great prefigurations of the Lord Jesus Christ. Sa kanyang death and resurrection, hanggang sa pangangaral ng gospel sa mga bansa, Jonah portrayed it. Pero kailangan mag-reflect yung nangyari sa Nineveh sa atin. Anong nangyari sa Nineveh? Nang marinig nila ang message ni Jonah, they humbled themselves. Para mapakinabangan natin ang portrayal ni Jonah, dapat mag-reflect din sa atin yung nangyari sa Nineveh. Na kapag narinig natin ang salita ng Diyos, anong kinukot ni Paul sa Hebrews? Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Do not harden your hearts. Glory to God. Naniniwala ko na sa huling panahon, and we believe we are in the last days, this is a prophetic time. Pag sinabi natin prophetic time, it does not only mean na, it means two things. Una, it is a time na inihula ng Biblia. Pangalawa, it is a time na kung saan God is using prophetic ministry to convey His message, no? Para ibigay ang kanyang message sa mga tao. Just like the time of Jesus, it was a prophetic time. Ang tawag doon ni Pablo, the fullness of the time. Bakit sinabing the fullness of the time? Because ang mga prophecies, ang mga salita ng mga propeta, ang mga prefigurations, at ang mga types and shadows ay nag-climax lahat kay Jesus Christ in the person of Christ. So it's the fullness of the time. Ito yung panahong inihula ng kasulatan na darating. So, because it is prophesied, it is a prophetic time, at sa panahon ni Jesus sa lupa, it is also a time when prophets of God were arising. So we have John the Baptist, of course. Diba? We have John the Baptist, and then the Lord Jesus Christ Himself. And then of course, si John the Baptist as Elijah, na inihulang susuguin ulit. So ang Elijah ministry ay sinugo at dumating. Ang unang bahagi ay nangyari kay John the Baptist. Ganun din naman ang second coming ni Kristo. It's a prophetic time. Ito'y hinuhula ng Biblia sa gospel, sa epistles, even sa Old Testament. Inihula na darating ang isang panahon na ang Messiah ay babalik, ang Son of Man ay babalik. Kukuhain ng kanyang bride sa lupa at maghahari for 1,000 years. And then magka-climax sa Judgment Day. It's all prophesied. And kung ito ay isang prophetic time na inihula ng Biblia, then huwag kayong magtaka kung may mga prophets na lumilitaw sa panahon na ito. Ang fivefold ministry, naniniwala tayo na nagagamitin ng Diyos para sa equipping ng church, pagdala sa fullness ng body of Christ. But it all starts with a prophet messenger. So we have a prophet messenger ng Laodicea. As far, I believe na sa lahat, sa 7 star messengers, ang ikapito sa ating panahon, ang prophets. Okay? Ang mga una, of course, look at Martin Luther, they're not prophets, they're just preachers. Even si John Wesley. Pero ang star messenger ng Laodicea is a prophet. Because we're living in prophetic time. And God is using prophetic ministry para i-convey ang message sa atin. Para ituro sa atin, ibigay sa atin ang pinakamahalagang warning ng Panginoon. Tinatawag ito na final warning. Jonah was the final warning sa Nineveh. At si Jesus ang final warning para sa Israel sa panahon na yon.
At ang prophetic ministry sa ating panahon, ang final warning ng Diyos para sa generation na ito. Pwede ang Diyos magpalitaw pa ng mga prophets na may gift ng prophetic ministry, pero isa lang ang star messenger. Isa lang ang mensahero sa huling panahon. At siya ay nasa ibang level ng pagmi-minister, subalit ang fivefold ministry na kabilang doon ang prophets ay merong ministry ginagampanan to edify the body of Christ. Especially sa mga local at regional na mga level, God is doing His work through this fivefold ministry. The point is, if this is a prophetic time, huwag kayong magtaka kung may mga prophetic ministries na lumilitaw. And let's not condemn. Maging mapagbantay lang, but let's not condemn. Because God is doing His work in the last days. Joel chapter 2 verse 28, anong sabi ron? It shall come to pass in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Your old men shall see visions, your young men and your young women shall prophesy. Prophesy. Kailan ito mangyayari? In the last days. Sa mga huling araw. The prophetic ministry is moving. I believe it did not end sa panahon, sa pagkamatay ng servant of God, si William Branham. It did not end sa kanyang days. Ang kanyang panahon ay pasimula. Ang kanyang panahon ay parang trailblazer. Siya ay nagsimula nag-usher ng isang panahon na kung saan God is moving in prophetic ways para sa kanyang church. Namimiss lang natin ito because many times ang mga simbahan ngayon ay masyado nakafocus sa mga needs, sa mga material needs natin sa lupa at nalilimutan na natin ang mga heavenly things. From Monday to the end of the week, ang ating lagi iniisip, trabaho, kita, problema sa bahay, problema sa mga ano-ano mga bagay at mga plano sa lupa, namimiss natin ang mga makalangit na mga bagay sapagkat doon gumagawa ang Diyos ng higit. Imagine kung ang Diyos gumagawa sa iyong needs, how much more ang Diyos makakagawa sa mga supernatural. Samantalang yun ang level ng Diyos. Amen? Kung kaya ng Diyos punuan ang iyong trabaho, bigyan ka ng panibagong trabaho na nawalan ka, mas lalong gusto ng Diyos, punuan ka ng mga heavenly things. Amen? Kung gusto ng Diyos ang church ay financially stable at maayos ang mga finances ng mga family, mas gusto ng Diyos ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay punong-puno ng spiritual gifts. Mag-manifest ang mga spiritual gifts. Pero kailangan nating tumingin sa ganung level. Kailangan nating tumingala sa Panginoon at sabihin, Lord, we are hungry for these things. Hallelujah! Bakit natin dapat ito kauhawan? Sapagkat ang final warning ay dumating na sa ating panahon. Ang last warning ng Diyos ay ang kanyang prophet messenger. At ngayon, tayo ay dinadala na sa climax. At walang iba yun kundi ang rapture. Gusto niyo bang makapasok sa rapture, mga kapatid? Amen? Let's get excited for the coming of the Lord. We have received the final warning sa ating panahon, so let's not miss that. Otherwise, kung tayo magiging evil generation, ang ituturo sa atin ng Diyos. Of course, again, the prophetic ministry ay ipapakita sa ating panahon. Pero I pray it will not be too late for us. Na kung kailan nag-rapture na, saka tayo maniwala. Totoo nga pala, propeta nga talaga yun si William Branham. Ano pang pakinabang nun? Amen. Kaya sabi ni Jesus, you believe in God, believe also in me. Sampalatayan na natin si Kristo while it is day, while it is time. Now, for the last word, mga kapatid, anong sabi doon sa verse 31 na ating teksto?
the men of Nineveh will rise up on Judgment Day with this generation ni Jesus, and condemn it. Bakit sila i-condemn? Imagine, ang generation na naligtas, yung nagsisi at hindi na pinahamak ng judgment, naniwala kay Jonah, on Judgment Day, sila ay isa sa mga taong magko-condemn sa generation ni Jesus. Anong sasabihin nila? I could imagine sa Judgment Day, ang tigas ng ulo nyo. Bakit hindi kayo naniwala sa Messiah? Kami nga naniwala kay Jonas. Samantalang sa inyo, yung Messiah ang dumating, pero hindi nyo pinaniwalaan. Ano sabi ng Jesus? A greater than Jonah is here. Bakit babangon sila para hatulan ang generation ni Jesus? Sapagkat yung dakila ay dumating sa kanilang generation. Oh my. Now I tell you this, brothers and sisters, huwag niyong sabihin, siguro kung ako nabuhay sa panahon ni Jesus, maniniwala ako. That is not true. Kung ngayon, naririnig mo ang gospel, hindi mo kayang paniwalaan, kahit saang panahon ka lumitaw, ganyan pa rin ang attitude mo. Kahit sa Ninibe ka lumitaw, ganyan pa rin ang attitude mo. Sapagkat ang Jesus sa panahon na yun at ang Jesus ngayon ay hindi nagbago. It's the same Jesus. Ang kaibahan lang, doon siya ay physical, personal na lumitaw sa lupa. Sa panahon natin, we have Him through the Word. Kung tutusin nga, mas dakila ngayon ang manifestation ni Jesus sapagkat siya ay nasa ating kalagitnaan in the form of the Holy Spirit. Siya ay nandito, siya ay nasa ibang church, siya ay nasa ibang bansa. At the same time na nagagather ang mga banal, ang Espiritu ni Kristo ay naroon. How much more supernatural is that? Hallelujah! He's everywhere. Where 2 or 3 are gathered in His name, nandun ang ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, paniwalaan mo siya. Ngayon, tanggapin mo siya. It doesn't matter kung saang panahon, ang puso mo ay dapat ay tama. When the Word of God comes, you have the heart to receive the Word of God. Sabi pa kanina, pusong mataba na kapag narinig ang salita, ay hindi i-reject. Para magbunga at mapakinabangan. Glory to God. Kaya, the men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and condemn it because they repented at the preaching of Jonah. Now, dito natin kinukuha ang kaisipan na on the day of judgment. The Bible speaks of the day of judgment na kung saan sinasabi ang lahat ng tao ay haharap sa Diyos. But now we find out na hindi lahat ng tao ay kailangang humarap sa white throne judgment ng Diyos. In fact, sapagkat naibigay na sa atin ang final book ng Biblia, which is the book of Revelation, what we find sa Judgment Day, ang haharap lang sa Diyos sa Judgment Day ay ang mga sinners. Ang mga natubos na ni Kristo ay hindi kasama nahaharap doon. Nakita ninyo? Bakit? Sapagkat tapos na ang hatulan ng buhay nila. Kailan? Nang marinig nila ang gospel, they repented. Hallelujah! So right there, ang kanilang mga kasalanan ay nahugasan at sila ay nakatayong matuwid ngayon sa harap ng Diyos. There is no need for them to stand before the white throne judgment. That place is for sinners. Hallelujah! Sa mga hindi tumanggap ng katubusan kay Kristo. You see? Kaya anong sabi rito? The men of Nineveh will rise up at judgment. Hindi para humarap sa Diyos, kundi para i-back up ang judgment ng Diyos at sabihin sa mga sinners, ang tigas ng ulo nyo. Bakit hindi nyo pinaniwalaan ang Ebanghelyo? Kasi, kaya ang mga matuwid ngayon kay Kristo. Kayo na mga tinubos ni Kristo. Kayo na nabuhay sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kayo ang magbaback up sa judgment ng Diyos sa mga sinners. Kayo ang living testimony. Kung paano ang kasulatan ay nagpatotoo kay Kristo, tayo naman ang ating buhay ay patotoo na si Kristo ay katotohanan at siya ang daan at ang buhay
Sa bawat panahong lumipas, may mga tao magpapatotoo, Jesus Christ is the way, the truth, the life. At ang ating buhay ay testimony rin ng panahon na yon. Isn't that wonderful? Hindi tayo haharap sa judgment. Tayo ang testimony sa judgment. Jesus is true. Jesus is alive. As if kailangan ni Jesus ng testimony para patotohanan? Of course, hindi. Ang kailangan lang ay may magko-condemn sa mga matitigas ang ulo. Na nireject ang salita, nireject ang warning, nireject ang sign, at na nagpatuloy lumakad sa kanilang sariling mga pamamaraan, sa kanilang sariling kagustuhan. The men and women na mga believers sa Laodicean age na nakabilang sa Bride of Christ ay babangon sa Judgment Day at iko-condemn ang generation na ito. Kaya ang tanong, worthy ba tayong tumayo sa panahon na yon? Sa Judgment Day. Napakalaki ng role ng Ninevites laban sa generation ni Jesus. Napakalaki ng role nila. At tayo rin naman, ang mga mananampalataya ni Kristo ngayon, sa buong church ages, ay living testimony. At sa Judgment Day, I pray na kabilang tayo sa mga taong magbaback up sa katotohanan at magsasabi, ang tigas ng ulo ng mga generation na ito. Dumating ang gospel, na-reject nila. Kaya sabi ni Pablo, mabuhay tayo, lumakad tayo, nakarapat dapat sa ebanghelyo na ating natanggap. Sa buhay ni Kristo na ngayon ay nasa atin. Let's live a worthy life as believers sa huling panahon. Kaya nga tayo ay pinapalalahanan, kaya tayo ay laging may salita upang ang ating buhay ay maging separate sa sanglibutan at maging living testimony ng generation na ito. Naniniwala pa rin ako mga kapatid na it is not should I say, it is possible to live a sinless life. It is possible to live a sinless life. At ang sinless life na yan is not a glorified life, glorified body, but it is a life that is fully surrendered sa kalooban ng ating Diyos. Ang madalas na ipoportray ng mga tao is this. Now, remember, there is a gospel, there is a form of gospel sa ating panahon na kung saan ang mga tao na sumasampalataya kay Kristo, they are still considered sinners. Okay? Ang mga reformed gospel, reformed churches, they still believe na ang mga tao sa loob ng church ay sinners. We are justified in the eyes of God, but we are still sinners na kailangan mag-repent every day. But that is a different gospel. Ang gospel na ating nababasa at natutunan sa salita ng Diyos. We are called saints, redeemed, elect, amen, predestined, justified, sanctified, and will be glorified. Amen. In fact, sa kaisipan ng Diyos, we are already glorified. Sapagkat yun ay kasama sa kanyang plano sa buhay natin. We are going there, pero sa kaisipan ng Diyos, you are already there. Wala makakapagpabago na. Kaya wag lang nating i-aspire yung mabawasan ng kasalanan. Ang ating i-aspire ay mabuhay na malaya sa kasalanan. Sabi ni John, brethren, I write these things to you so that you may not sin.
Hindi niya sinabing so that you may sin less or so that mabawasan ang inyong kasalanan. I write these things to you so that you may not sin. That is the gospel. I-aspire natin ang holy life. I-aspire natin ang sanctified life. I-aspire natin ang buhay na malaya sa kasalanan. It doesn't mean na walang temptation. It doesn't mean na walang nangyayari sa ating paligid at wala tayong nakikita ng mga maruruming bagay sa ating paligid. But we can be surrounded by all these things and be sinless. Not less sin, but free from sin. It's possible sapagkat yan ay buhay ni Jesus Christ. At yan ang buhay na nasa atin ngayon. I-aspire natin yan because we will be the living testimony of this generation. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Well, Jesus was greater than Jonah in many ways. Si Jonah, hindi masunurin. Si Jesus, he was obedient. Fully surrendered sa kalooban ng Ama. Si Jonah, hindi siya namatay at nabuhay na muli. Yung nangyari lang sa kanya, iniluan. Nilamon lang siya ng isda, he did not really die. Si Jesus, he died and rose again. Hallelujah. Si Jonah, he was not forgiving. Si Jesus, Father, forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Forgive them. He was full of mercy para sa mga sinner. Si Jonah, son of Amittai, son of truth. Si Jesus, the truth and the life. The way, the truth, and the life. Kaya, there is one greater than Jonah. The Lord Jesus Christ. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tumay tayong lahat mga kapatid. Let's thank the Lord for His word.